laban sa pulis. Nauwi sa enkwentro ang pagtugis sa isang suspect sa pang-hold up sa convenience store sa Marilao, Bulacan. Napatay ang suspect na opisyal pala ng Investigation and Detective Management Section ng North Caloocan Police. Saksi, si John Consulta. Pasado alas 7 kagabi nang pasukin ng lalaki na kapulang hoodie ang isang convenience store sa Marilao, Bulacan. Sa investigasyon ng mga pulis, ang lalaki, pulis din, may rangong kapitan at in charge ng Investigation and Detective Management Section sa North Caloocan. Pero ang pakay umano niya sa convenience store, mang-hold up. Pagpasok niya, nag-pretend po na siyang may kukunin na isang bibilhin, then pumasok siya sa loob ng counter. Doon na siya nag-declare ng hold up. Mula sa counter, naglakad pa ang suspect kasama ang kera papunta sa kwarto kung nasaan ang vault. Nilimas ng suspect ang pera bago tumakas. Sa tulong ng staff ng tindahan na nakakita sa suspect, nakapagkasa ng hot pursuit operation. Tinry na pahintuin siya ng ating mga kapulisan na pinapahinto siya pero hindi siya huminto. And bagkos, siya ay pinaputokan yung mobile natin, which prompted our personnel to return fire. Natamaan ang suspect sa enkwentro. Dead on arrival siya sa ospital. Na-recover ang 20,000 pisong ninakaw umano ng suspect. Ako mismo parang nanlumo rin ako nung nalaman ko na yung suspect pala natin, hindi lang aktibong pulis, opisyal pa ng pulis. Nakakalungkot dahil nagbarilan, ang kabarilan mo kapwa pulis mo pala. Nakuha rin sa suspect ang kanyang police ID at service firearm na ginamit niya sa pang-hold up at sa pakikipagbarilan sa mga pulis. Sa Caloocan, pinadapa at pinusasan ang dalawang lalaki sa gitna ng hot pursuit operations ng mga pulis. Suspect sila sa panloloob sa fast food restaurant sa Santa Maria, Bulacan. Sa kuha ng CCTV, pasado alas 4 ng madaling araw ng linggo, makikitang palakad-lakad at tila nagmamasid ang isang lalaki sa labas ng isang kwartong may vault. Maya-maya pa, bigla itong pumasok sa kwarto at paglabas ay hila-hila na ang isang malaking vault. Tinulungan din siya ng 3 pa niyang kasamahan. Isinakay nila ang vault sa sasakyan at agad tumakas. Aminado ang 2 nahuling suspect sa krimen. Ang isa sa kanila, dati nang may warat sa kasong illegal possession of firearms. Wala po siya ng pangangailangan sa amin. Pangangailangan po siya. Sa NLEX na-recover ang vault matapos itong itapon doon ng mga suspect. Pero wala na ang laman nitong 300,000 piso. Na-recover din ang getaway vehicle ng mga suspect. Nalaman natin na on the day na sila po ay hinuli ng kapulisan natin, mayroon na naman po silang balak na hold upin na isang business establishment. Patuloy ang paghahanap sa 2 pang sangkot sa krimen. Para sa GMA Integrated News, ako si John Consulta, ang inyong saksi. Posibleng abuti ng 1 buwan bago maibalik ang supply ng kuryente sa ilang bahagi ng Bicol Region. Matapos pong manalasa ang bagyong Juan. Sa Aurora, humihingi ng tulong ang mga resort worker na nasalanta ng bagyo. Mula sa Baler, Aurora, saksi live si Ian Cruz. Ian? Pia, sa pagbubukas nga nung nasirang kalsada ay narating na ng ating team ang Northern Aurora. At doon nga, Pia, ay tumambad sa atin ang malaki pang pinsala na idinulot ng super bagyong Juan. Pahirapan pero nakakadaan na ang mga sasakyan sa pagitan ng Barangay Gupa at Ditale sa Dipakulaw, Aurora. Napatag na ng DPWH ang mga estrukturang nawasak ng bagyong Juan sa dalampasigan. Pero sa ibang bahagi ng Dipakulaw, marami pa nagkalat na nabuwal na puno at posteng itinumba ng hangin at storm surge. Kabilang sa mga nasalanta, ang pamilya Quirino. Paano raw sila magsisimula lalo't pagpapasko pa naman, wala ring naisalbang gamit kahit para sa kanilang 3 maliliit na anak. Hindi pa po namin alam kasi syempre po, first time po namin magpapasko po na wala pong bahay. Maawa po ako sa mga anak ko po. Pero papasalamat naman po ako sa Panginoon kasi kahit papaano po ay kahit wala po yung bahay, ligtas naman po kami. Wasak din ang bahagi ng National Road sa tanyag na White Beach sa Dinadiawan. Isang backhoe nga ang nahulog sa hukay na nilikha ng storm surge. Halos lahat daw ng 40 resort dito nawasak. Si Larry Ramirez, na presidente ng mga Resort Association ng Dinadiawan, nasakta ng hampasin
ng 20 talampakan na alon ang kanilang resort. Umabot daw sa 3 palapag ang storm surge. Kaya sa resort niya lumikas ang maraming manggagawa. Yung mga ibang nagtatrabaho, talaga po, kailangan din na lang naman sana nila ng konting tulong. Kung hindi man sa ating pamahalaan, sa mga taong may mga puso at tumakatok kami sa inyong puso, na sana kami naman po'y tulungan. Sa dinalungan kung saan naglandfall ang bagyo, napinsala rin ang Treaty Hall. Binaharaw ang komunidad sa poblasyon at maraming nasirang tahanan sa coastal areas. Umuugong po yung kapaligiran, tapos nababasag po yung salamin na po doon. Evacuation. Opo. Yung ulan, kagandahan din po na hindi ganun kalakas. Pero kung maikukumpara ko po sa nangyari na Pipito, ito po yung hangin niya is mataas. Sa bayan ng Kasiguran, maraming bahay ang nasira ng daluyong. Nabuwal ang maraming poste at puno. Napinsala ang bubong at barracks ng mga pulis sa Kasiguran Police Station. Pwede natin sabihin, Yolanda-like pala to. Pwede na rin siya. Pwede ko na sabihin. Masabi mo, 5 to 7 pa, mas mataas pa. Mare, kasi yun level lang ng surge yun. Hindi pa natin kinukonsider yung wave talaga. Kasi kung sasama mo yung alon, mas mataas. Sa Dilasag naman, ilang bahay sa may baybayin ang nasira rin ng daluyong. Storm surge din ang naminsala sa baybayin ng Pandan, Catanduanes. Na-wash out ang mga bahay sa barangay Baldok. Nagdulot naman ang landslide ng bagyo sa Karamuan, Catanduanes. Sa Virac, nakatambay ang mga residente sa gitna ng kalsada para makasagap ng signal. Pahirapan pa rin ang komunikasyon sa halos buong isla. Sa Daet, Camarines Norte, may mga establishmentong nag-aalok ng free charging. Ayon sa Department of Energy, tinatayang mahigit 17 milyong individual ang wala pa rin kuryente dahil sa bagyong Uwan. Kabilang dyan ang mga nasasakupan ng Camarines Norte Electric Cooperative at Camarines Sur Electric Cooperative 1, 3 at 4. Ayon sa Department of Energy, posibleng umabot sa 1 buwan bago tuluyang maibalik ang supply ng kuryente sa mga naapektuhang lugar. Alam ko po, medyo matagal-tagal yan. Pero malaki din yung damage. To have patience lang sana. Sabi ng DOE, inuuna nilang ibalik ang kuryente sa mga ospital, evacuation center, water distribution facility, at mga command center. Via karagdagang tulong pa ang hinihiling ng ating mga kababayan dito sa Aurora, lalo na nga yung mga nasira, ang mga tahanan at nawala ng kabuhayan dahil alam nga nila na matagal-tagal pa ang kanilang laban para makabangon sa epekto ng super bagyong Uwan. At live mula rito sa Baler, Aurora para sa GMA Integrated News, ako si Ian Cruz, ang inyong saksi. Nanindigan si Ombudsman Jesus Crispin Remulla na may lumabas na arrest warrant para kay Senador Bato de la Rosa mula sa International Criminal Court. Ngayong araw, hindi pumasok si de la Rosa sa Senado. Saksi, si Mav Gonzalez. Nitong weekend, umugong ang usapang may warrant of arrest na ang International Criminal Court o ICC laban kay Senador Bato de la Rosa. Si Ombudsman Jesus Crispin Remulla ang nagsabi niyan sa isang panayam. Kung tatanungin niyo ako kung mayroong warrant, meron. Nasa telepono ko. I have a copy. Pero, hindi pa yan, hindi siya official copy. Ngayong araw sa sesyon ng Senado, absent si De La Rosa. Ayon sa kanyang staff, walang pasabi ang senador kung bakit hindi pumasok. Hindi pa rin daw siya nakakausap ni Senate President Tito Soto na kumonsulta na sa mga legal expert ng Senado. Hindi ko pa natatanggap kung ano yung mga opinion nila. Ang mga nabanggit ko lang was yung opinion ko last time. During the time, Senator De Lima, Senator Trillanes, yun lang yung mga nabanggit ko na mga positioning namin. Pero iginiit ni Soto na hindi pwedeng arestuhin sa loob ng Senate building ang sino mang senador. Lalo na pag nagsisesyon. Yun ang pinakabawal sa lahat, di ba? Habang nagsisesyon, may darating, arestuhin yung senador. Hindi ko ipapayag. Pero sir, yun hindi matter of practice. Kung pipiliin daw ni De La Rosa magpakanlong sa Senado, ayon kay Senate President Pro Tempore Ping Lacson, alinsunod sa konstitusyon ay limitado lang ito. Limited kasi yung Constitution is very clear on the matter. May immunity from arrest.
when Congress is in session. Tinawagan daw ni Lacson si De La Rosa na kapwa niya naging PNP chief. He was not picking up, and the following morning, I noticed na meron siyang missed call sa akin. So I hope we can talk just to give him some advice, no? Hindi para magtago, hindi para how to go about facing criminal charges. Sabi naman ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano, sana hindi na umabot pa sa pagtatago. Let him file what he has to file, the bail, kung habeas corpus, kung anuman. Then let him have his day in court. Kasi pag dito magkaka-tension pa tayo eh. 'Di ba? Yung hindi lang natin pinag-uusapan dito yung institusyon ng Senate. Mas importante pa sa Senate is our democracy. Dagdag ni Cayetano, dapat korte ang magdesisyon kung pwede bang ipaaresto sa bisa ng ICC warrant si De La Rosa. Hindi naman pwede kung sinong admin, siya na lang. Kasi hindi na tayo rule of law nun. There has to be a final arbiter. And if you look at the Philippine Constitution, iisa lang yan, yung korte. Paglilinaw ng Department of Justice, wala pa silang natatanggap na kopya ng sinasabing arrest warrant. We have not seen nor received any copy of this ICC warrant of arrest. Sakaling meron the warrant ay susunod-an nila ang Justice Department. We will have to comply. One of the possible situations would be just determining the length of time when it would actually be implemented. Ayon sa DOJ, sa ilalim ng batas, dalawa ang opsyon nila para ipatupad ito. Ang surrender o pagsuko sa individual na inisyuhan ng warrant ng ICC at ang extradition. Ang extradition hindi raw agad-agad maipatutupad at dumadaan sa korte. Kabilang sa mga argumento kontra rito ay hindi naman bansa ang ICC para humiling ng extradition. Ayon sa DOJ, mas madali at mas maigsi raw kung surrender ang gagawin. Pero ang hakbang na ito, kino-question sa Supreme Court. Kasunod yan ng pag-escort ng mga tauhan ng gobyerno at pagsakay sa eroplano kay dating Pangulong Rodrigo Duterte para dalhin sa The Hague. Isa si De La Rosa sa mga humiling sa Korte Suprema na ideklarang unconstitutional ang pakikipagtulungan ng gobyerno sa ICC, lalo't hindi na aniya miyembro ng ICC ang Pilipinas. Hihintayin daw ng DOJ ang desisyon ng Korte. We want to be more circumspect in any action that we will be taking. Even if we may not be part of the ICC anymore, there is still that principle of reciprocity that governs between relations among nations. And in fact, reciprocity and comity. Para sa GMA Integrated News, ako si Mav Gonzalez, ang inyong saksi. Posible sa mga susunod na araw, isasampa na sa Sandigan Bayan ang kaso laban kay dating Congressman Zaldico at iba pa. Kaugnay po sa maanumalyang flood control project sa Oriental Mindoro. Pinahaharap din si Ko sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee na pangungunahang muli ni Senador Ping Lacson. Saksi si Joseph Moro. Mahigit isang buwan matapos magbitiw bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee, This is my call to order. opisyal na magbabalik si Senador Ping Lacson para pamunuan ng komite. Walang kumontra sa botohan sa plenaryo. Sa Biyernes ang susunod nitong pagdinig kaugnay sa flood control projects. Kabilang sa iimbitahan si dating Congressman at dating House Appropriations Committee Chair Zaldico kahit sa pamamagitan ng video conferencing. Imbitado rin sina dating House Speaker Martin Romualdez, 17 kongresista na pinangalanan ng mga diskaya at Congressman Eric Yap na dati ring House Appropriations Committee Chairman. Sakaling gumulong na ang mga kaso sa korte, posibleng tapusin na ang investigasyon ng Blue Ribbon Committee. Pag napal information sa court, Sandigan Bayan man or courts, RTC, so baka mag-set in yung sub-judice rule. So medyo pigil yung magiging hearings. Ayon sa Office of the Ombudsman, ngayong linggo o sa susunod na linggo, posibleng isampang kaso laban kay dating Congressman Zaldico na founder ng SunWest Construction Company, mga kasalukuyang opisyal ng SunWest at mga opisyal ng DPWH Mimaropa. Kabilang sa isasampa ang malversation of public funds. Kaugnay ito ng umano'y substandard na 289 million peso flood control project sa Nawan, Mindoro Oriental. In absentia, kasi nga, they refused to receive the subpoena, kaya considered waived na yan. Under due process yan. Siyempre, bibigyan mo sila ng pagkakataong sumagot. Alam naman natin na umalis na siya, tumakas siya, hindi siya bumabalik. At ayaw tanggapin yung subpoena na binigay sa kanila. Kaya, for resolution na yan. Sa mga naunang pahayag ni Ko, sinabi niyang wala na siyang koneksyon sa SunWest dahil nag-divest na siya sa kumpanya mula na maging kinatawan ng Ako Bicol Party List. Meron tayong dyan pag-aaral sa beneficial interest.
kahit nag-divest, sa kanila pa rin. Sa kanila pa rin. Alam mo, madaling magdahilan na nag-divest, pero kung sa kanila pa rin yan, kung sa anak niya nagpunta o sa kapatid niya nagpunta, di prohibited interest pa rin yun. Bawal pa rin yun. Pinaniniwala ang nasa ibang bansa pa rin si Ko. Kung may isasampa na ang kaso, maaari nang makansela ang kanyang passport ayon sa ombudsman. Diyan na magsisimula ang pagkansel ng passport kasi pag naisampa yan sa Sandigan Bayan, kinakailangan mo ng court order para makansela ang passport. Patuloy naman ang investigasyon ng Independent Commission for Infrastructure o ICI. Kaugnay niyan ay hiniling ng ICI sa Kamara ang pagbibigay sa kanila ng immunity mula sa criminal and civil charges. Sinabi yan ni ICI Executive Director Brian Hosaka sa pagdinig ng House Committee on Government Reorganization kaugnay ng House Bill 4453 na layong bigyan ng dagdag na kapangyarihan ng komisyon. This is indeed very important too, considering that in fact we parrot, and we also would recommend Section 5, wherein it says that exemption from criminal and civil liability, that no criminal and civil action shall lie against the Commission or any member thereof for anything done or omitted in the discharge of the task contemplated to this Act. May panukala rin para sa isang Independent Commission Against Infrastructure Corruption o ICAIC. Sa Senado, binubuo na ng Technical Working Group ng Senate Committee on Justice and Human Rights ang panukalang batas para buuin ang Independent People's Commission o IPC. Ayon sa chairman ng komite na si Senador Kiko Pangilinan, hindi na lamang fact-finding kundi mas may pangil ang binubuong IPC. Kagaya ng pagkakaroon ng kapangyarihang magpadala ng sabina, makapag-freeze ng mga asset at makapag-contempt. Sa mga nagsisinungaling o kaya ay hindi sumasagot ng maayos. Target ni Pangilinan na pagdebatehan na ang panukala bukas at maipasa ang bersyon ng Senado bago matapos ang taon na ito. Para sa GMA Integrated News, ako si Joseph Morong, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.